ating breaking news. Ito pong si Representative Franz Castro. Nako, kinakasuhan na po. Mga kaibigan, Attorney Torion, kasama po itong mga IPs. Ayan po, oh, kita nyo naman guys. Kita nyo naman yung picture, di ba? Ayan po, oh. Nako, sigurado tayo dito guys. May maghihimas rehas. Ha? Sigurado tayo may maghihimas rehas dito. Marami na namang magagalit sa atin. Sabihin na naman sa atin, ano maghihimas rehas? Eh kasi convicted na yan eh. Di ba? Convicted na yan at guilty yan. Ewan ko, bakit hindi nakulong? Kaya po itong mga IP, mga kaibigan, itong mga katutubo nating mga kapatid, eh nagreklamo po sila guys. Kaya kakasuhan nila mga kaibigan. Kasi matindi ang kaso nito eh. Guys, ayan oh. Naku, napakagandang picture guys. Pakisilip nga mga kaibigan sa inyong screen. Napakagandang litrato po ang inyong nakikita mga kaibigan, no? Nakakamiss po si Attorney Torion, no? Ngayon nakikita po natin si Attorney Torion. Nako. Attorney, miss ka na namin. Ituloy niyo yan, Attorney, tuloy niyo yan. Okay mga kaibigan, ito na po ang ating breaking news. Ito pong si Representative Franz Castro. Nako, kinakasuhan na po. Mga kaibigan, Attorney Torion, kasama po itong mga IPs. Ayan po, oh, kita nyo naman guys. Kita nyo naman yung picture, di ba? Ayan po, oh. Nako, sigurado tayo dito guys. May maghihimas rehas. Ha? Sigurado tayo may maghihimas rehas dito. Marami na namang magagalit sa atin. Sabihin na naman sa atin, ano maghihimas rehas? Eh kasi convicted na yan eh. Di ba? Convicted na yan at guilty yan. Ewan ko, bakit hindi nakulong? Kaya po itong mga IP, mga kaibigan, itong mga katutubo nating mga kapatid, eh nagreklamo po sila guys. Kaya kakasuhan nila mga kaibigan. Kasi matindi ang kaso nito eh. Ang alam ko, no bail ang kaso ni Franz. Pero bakit po siya nakakawala? Ano ba talagang problema dito? 'Di ba? Kasi kung convicted ka at ikaw ay isang guilty, bakit ka nakakawala? Kahit sabihin natin na mayroon sigurong bail yan, hindi natin alam hindi natin alam. Kasi ang alam ko talaga no bail yan. Pero siguro nag-bail yan. O baka siguro meron niyang malakas siguro sa kataas-taasan. Kaya nakakawala. 'Di ba? Kasi marami talagang nagtatanong bakit andyan siya sa kamera at kasama pa siya, miyembro pa siya ng Tuwadcom Committee. Samantalang hindi siya pwede dyan eh. Kasi nga, sinong maniniwala sa kanya na isa kang convicted, isa kang guilty, tapos ikaw pa yung nagpa-preside dyan? Ikaw pa yung nagko-contempt? Mariosep naman oh. Kaya tama lang itong gagawin po ni Attorney Torion mga kaibigan. Ito po ang ating balita. Basahin po natin guys, no? Ipakita ko sa inyo. Ayan oh. Oh. Galing po ito sa One Media Network. Ayan po. Oh, lakihan natin para mabasa ng lahat. Oh, tignan, no? Inihain ngayong araw ng tribo mula sa Talangingod, Davao del Norte, sa pangunguna ni Datu Adigao Agay at si Dato Alan Kausing Admo mula sa Indigenous Peoples Mandatory Representative or IPMR. Ang isang ethics complaint, ethics complaint mga kaibigan, RA 6713 laban kay Representative Franz Castro. Ayan po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Talaga mag-a-appeal pa siya sa Supreme Court? Pambihira naman siya. Ayon kay Attorney Israelito Torion, layunin ng naturang reklamo na maisulong ang hustisya sa mga IPs na sangkot sa nilalabag na aksyon ng kongresista. Ayan po mga kaibigan. 2 hours ago lang yan Itong balita na po ito mga kaibigan ay 2 hours ago lang. Ibig sabihin guys, fresh na fresh pa ito, no? Talagang fresh na balita. Hindi po ito marites. Kasi pag si Attorney Torion po ang nagkaso guys, ang nag-file ng case, talagang tutuluyan po nila yan. In fact,
nag-file na rin po, no? Ito, isingit lang natin. Nag-file na rin po sila ng counter affidavit, no? Or counter demanda doon sa mga nagdidemanda sa kanila, kay Torre, kay General Torre. Nag-file na po si Attorney Torreon ng counter demanda. Dahil yung ginagawa ni Torre mga kaibigan, ay harassment po yun, guys. Harassment po yun. Di ba? Bakit mo kakasuhan ito sila Torreon, ito sila kung sino-sino pa yung sa SMNI? Ano ba kasalanan nila? Dapat ikaw ang kasuhan, General Torre. Kaya nag-counter na po sila, guys, no? Nung isang araw, kasama po si Banat Bay dun sa counter, Parang counter demanda yan, no? Dahil nga wala naman silang katibayan, itong si Torre, wala naman silang katibayan na pwede mong filean ng sedisyon. Kasi ang kinaso ni Torre kay Torreon, sedisyon. Bakit sedisyon? Di ba? Dapat nga kayo yung kasuhan, Dapat nga itong si Torre ang kasuhan kasi nga kayo yung subalakay, Kayo yung umatake. Bakit si Torreon ba ang umatake? Si Attorney Torreon ba ang umatake? Si Ka-Eric ba ang umatake? Di ba hindi naman? Ang umatake yung mga PNP. Kaya nga under siege, sino ngayon ang nangharas? Kasi ang tao po sa kingdom, mga kaibigan, mga civilian yan, hindi naman mga ano yan. Hindi naman mga armado yan. Di ba? So ngayon, nag-file na po sila ng counter. At itong final po ni Attorney Torreon, mga kaibigan, para po kay Franz Castro, no? Itong Representative Franz Castro. Ito, guys, matibay po ang kanilang ebidensya dito, mga kaibigan. Dahil meron na po siyang nauna. Meron na siyang naunang kaso. Kung alam nyo ang kaso ni Castro, guys, matindi po ang bigat ng kaso niya. Di ba? Sobrang bigat po ang kaso. Hindi na natin babanggitin dito, Huwag na natin magbanggit ng kaso dito. Pero, siguro alam nyo rin to, no? Alam nyo na rin to. Mabigat po ang kaso ni Franz. Pero, kaya nga siya na-convict, di ba? Kaya nga siya guilty. Kasi mabigat po ang kanyang kaso. Ngayon, ang tanong po ng karamihan, kung sobrang bigat ng kanyang kaso at convicted siya, guilty pa, bakit po ay namamayagpag po siya sa Kongreso? Mukhang siya pa yung pet ni Tambaloslos. Mukhang siya ang ginagamit ni Tambaloslos para siraan ang ating Vice President. Di ba? Ngayon, karma is real. Magdusa ka ngayon sa karma. Ang yabang, mayabang kasi yan. Tama po kayo, Lalingers, mayabang kasi yan, Sobrang yabang talaga yan. Sobrang yabang yan. Tingnan mo ngayon, sa sobrang kayabangan niya. Tingnan natin, no? Tingnan na lang natin, guys, kung ano po magiging resulta dyan. Di ba? Kasi nga, wala naman talagang mapupuntahan pag sobrang yabang. Sinisingled out nila, no? Kumbaga, tina-target nila si VP Sara, mga kaibigan. Kaya kailangan bantayan natin. Araw-araw babantayin po natin.